If ever na hindi mo pa napapanood yung first video natin, yung unboxing natin ng OnePlus Nord, nandyan yung link sa description box sa baba. Panoorin mo muna yung unboxing first impressions at full specs ko dito sa phone na to para mas makapag-decide ka kung ito bang CE5 yung dapat mong bilhin or baka yung Nord 5 talaga yung swak para sa'yo. So, doon muna tayo sa presyo nitong CE5. So, isang configuration lang yung meron tayo dito para sa CE5. 8 to 56 GB, 19,990 pesos at Black Infinity lang yung available na color or colorway sa Digital Walker. Pero kung maabutan mo yung pre-order freebies from July 9 to July 20, 2025, meron kang makukuhang case para dito plus 80 watts na Super VOOC charger. So, ibig sabihin wala itong kasamang case at charger sa loob. So, makakatipid ka talaga if ever na mag-pre-order ka na ngayon. So, ulitin ko, July 9 to July 20 sa kahit anong Digital Walker store. So, unbox natin. Okay, so same lang naman yung box ng Nord 5 tsaka nitong CE5. So, open na natin. Mas makapal lang sila actually. Pakita ko sa inyo yung comparison na yun. Mas makapal lang ng kaunti yung CE5 compared sa box ng Nord 5. Pero titignan natin kung may kakaiba. Mas makapal din yung document sleeve. Pero check natin ha. Okay, so ito yung laman. So meron lang tayong cable dito, USB-C to USB-A cable. Hindi kagaya dun sa Nord 5 na yung cable ay nandun sa pinakailalim ng box. At yun lang. Wala nang kakaiba. So meron pa rin tayong SIM ejector, safety guide, tsaka quick guide. Yun lang. Itong tatlo pa rin yung laman. Inilipat lang talaga sa document sleeve yung cable. Tapos ito na yung ating OnePlus CE5. O, tingnan natin yung Black Infinity na colorway. Ayan. So, parehas lang na matte yung texture ng dalawang phone na to. Makikita nyo lang na yung camera module dito sa Nord 5 ay mas mahaba dahil yung flash ay nasa loob ng camera module. Pero dito sa CE5 ay inilabas nila. Kaya medyo may difference. Para mas madali siguro nating ma-identify kung Nord 5 or Nord CE5 ba yung ginagamit ng isang tao. Okay? Pero the rest, same na same pati yung texture, parehas na parehas. Yung kapal, mas makapal lang ng kaunti yung Nord 5 compared dito. Okay? So, wala na akong makitang napakalaki or obvious na pagkakaiba sa itsura ng dalawang phone. Okay? So, yun yung first impression natin sa design. Wala lang tayong additional key dito sa may gilid. Okay, so na-turn on na natin yung CE5. So, setup ko muna. Kuha muna ako ng ilang mga data para makita ninyo kung anong performance yung pwede ninyong expect sa presyo nito. So after ng few hours ng paggamit dito sa Nord CE5, share ko sa inyo yung ilan sa mga nakuha kong data sa kanya pagdating sa performance, sa battery consumption, at sa pag-test na rin sa game. So, tingnan natin. Okay, so balikan muna natin yung design ng phone na to. So, kagaya ng sinabi ko kanina, halos wala silang difference nung Nord 5 pagdating sa texture dito sa likod. Yun nga lang, hindi kagaya nung nasabi ko doon sa unboxing, hindi siya kapitan na smudges, pero dahil siguro sa Black Infinity, yung color nitong phone na to, makikita ninyo, mas halata. Ayan, ewan ko lang kung nakikita ninyo, pero may nakikita akong smudges. Hindi man siya sobrang obvious, kagaya sa mga reflective or glossy na mga phones ngayon, pero nakikita pa rin. Okay? So, maganda talaga magkaroon kayo ng case para dito sa phone na to. Tapos, mas manipis siya compared dun sa Nord 5. Tapos, meron din siyang IP65 na rating. So, kung matalsikan po ng tubig, walang problema. Kung maalikabukan, wala din pong problema. Pero, wag natin gagawing action cam kasi hindi po nito kakayanin yung paglubog sa tubig. In-display optical fingerprint scanner din yung ginamit dito sa Nord CE5. So, hindi pa rin ultrasonic. At expected naman yun sa ganitong presyohan ng phone. Tapos, kung curious man kayo sa performance ng kanyang haptics kapag magta-type kayo, goods din po. Kahit na hindi natin i-off, ay may enjoy po natin. However, may difference sila pagdating sa quality ng vibration compared dun sa Nord 5. Mas maganda pa rin po yung sa Nord 5 compared dito sa CE5. Pero, pasadong-pasado siya para sa presyo. Pagdating sa audio, merong 300% na boost itong OnePlus CE
o Nord CE5 para mas maging malakas at mas ma-enjoy natin yung gaming tsaka yung media consumption. Pagdating naman sa display, meron tayong 6.77-inch Fluid AMOLED display, Full HD Plus resolution, 120Hz yung max refresh rate. Aabot ng 1,430 nits yung peak brightness ng phone na to. Kaya makikita ninyo, maganda po talaga yung quality ng display nitong Nord CE5. Kahit na hindi siya kasing mahal ng kuya niya, yung Nord 5, maganda pa rin po. At makikita ninyo yung bezels, almost proportion. Hindi po halata dito sa video, pero sa personal, mas makapal lang ng kaunting-kaunti yung kanyang chin compared sa forehead. Pero again, hindi naman sobrang obvious at mas may enjoy natin yung media consumption dito sa display ng Nord CE5 compared sa ibang mga phones na ganito yung presyo. At good news din yung kanyang Widevine security level, level 1. Tapos yung max playback resolution natin ay Full HD. So, mag-enjoy po tayo sa mga streaming services. Pagdating sa options ng kanyang refresh rate, meron tayong tatlong pwedeng pagpilian. Auto-select, standard, or high. Kapag auto-select, obviously, yung Oxygen OS na magde-decide kung anong screen refresh rate yung bagay doon sa ginagawa natin. Meron din tayong mga screen color modes dito, vivid at natural. Pero kung gusto pa natin ng mas advanced dyan, meron tayong cinematic tsaka brilliant. At pwede nating adjust yung kanyang color temperature. Ngayon, pagdating naman sa performance, naka-Oxygen OS 15 na tayo dito on top of Android 15. Dimensity 8350 Apex, yung chipset na inilagay dito ng OnePlus. LPDDR5X din yung ating RAM at UFS 3.1 din yung ating storage type. Tapos pinapromise din ng OnePlus dito sa Nord CE5. Kagaya din sa Nord 5, makakatanggap to ng 4 na major Android upgrades at 6 years na security patches. So, aabot to guys ng Android 19. Pero hindi kagaya ng Nord 5, etong Nord CE5 ay pwedeng lagyan ng microSD card up to 1 terabyte. So, pwedeng mag-selpak ng 2 nano SIM or isang nano SIM plus isang microSD card. Meron din tayong virtual RAM dito, up to 8 GB. Pero tingnan natin yung effect niyan sa performance gamit yung Antutu. So ito yung nakuha nating score kapag ginamit natin yung virtual RAM, 1,392,216. Pero kapag naka-off naman, 1,403,178. So nag-improve yung performance natin nung hindi natin ginamit yung virtual RAM. So kung hindi nyo naman talaga kailangan, huwag nyo na lang gamitin. Pero kung talagang kailangan ninyo, expect nyo na may difference sa performance pero at least lalaki yung 8 GB na physical RAM nyo. Pagdating naman sa wildlife stress test, makikita ninyo yung battery consumption. Mas okay dito sa Nord CE5 kasi 5% lang inabawas sa ating battery. Pero makikita nyo na medyo malaki yung itinaas ng kanyang temperature kasi from 29 umabot tayo ng 46 degrees. So hini-hini pa rin po tayo dito sa Nord CE5 kung mag-games tayo. At speaking of gaming, kaya niya yung sagad dito sa Racing Master. At kagaya pa rin dun sa Nord 5, sisiw lang din dito sa Nord CE5 yung Racing Master sa max graphic setting. So wala tayong na-feel na struggle sa kanya, stutter o kahit frame drops. Sobrang smooth lang ng gaming. At compared dun sa Nord 5, dito sa Nord CE5, wala po akong na-feel na obvious na pag-init sa likod. Itong Nord CE5 ay merong 7,100 mAh na battery capacity at 80 watts yung kanyang charging speed. At nakakabilib na sa ganitong presyo, hindi pa rin sobrang laki ng compromise pagdating sa specs. Kita nyo naman, wala dun sa display, pati dun sa chipset, sa mismong performance. Wala pa tayo nakikitang malaking pagkakaiba dun sa Nord 5. Pati dito sa battery, mas malaki pa nga yung capacity nito. Kaya expect natin na mas malaking SOT na mapipigay natin dito sa Nord CE5 compared dun sa Nord 5 kasi based dun sa wildlife stress test, mas maganda yung battery consumption nitong Nord CE5. Tapos meron din tong bypass charging. So if ever na gusto nating mag-game, mas maganda gamitin natin ang bypass charging para hindi agad-agad masira yung battery health nitong phone na to. Pagdating sa camera, meron tayong 50 megapixels na merong OIS na main shooter, Sony LYT600 yung ating sensor. Doon sa Nord 5, LYT700. Meron din tayong 8 megapixels na ultra-wide dito at 16 megapixels na selfie camera. Tingnan natin ang mga samples.
video recording dito sa selfie camera nitong Nord CE5. Unlike dun sa Nord 5, hanggang 1080p lang yung sagad na video recording na pwede nating ma-record dito. Hindi tayo makakapag-record ng 4K dito sa selfie camera. However, kung pag-uusapan natin yung quality, pasado pa rin po. Basta sapat na sapat yung liwanag ng environment natin kung saan tayo nag-record, goods naman po yung quality. Makikita nyo naman, hindi soft yung skin texture natin, hindi tayo overly exposed kahit may nakatutok na dalawang ilaw dito sa atin ngayon. So, pasado yung 1080p. Pero para sa presyo niya, hindi ko pa rin masyado ma-justify na 1080p lang yung pwede nating i-record dito sa selfie camera. Pero kung kayo ba yung tatanungin, okay na sa inyo yung ganito, comment nyo dyan sa baba. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Nord CE5. Sa tingin nyo ba sulit to para sa presyong 19,990 sa 8256GB na configuration? Comment nyo dyan sa baba. At kung kayo din ba yung tatanungin, alin sa dalawa yung mas gusto ninyo? Itong Nord 5 o okay na sa inyo itong Nord CE5? Again, lagay nyo lang dyan sa comment section. At alin man yung gusto nyo dito sa dalawang phone na to, pwedeng ito mabili sa Digital Walker. Nandiyan yung link sa description box sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.